Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong pagtatanggol ni Kong Pulong kay Vice President Inday Sara Duterte. Tungkol po doon sa batikos ng akbayan President kay Inday. Patungkol ho dito sa West Philippines umano. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Akbayan Party slams Vice President Sara Duterte's silence on West Philippine Sea issues, challenging the leader to make her position known amid China's persistent hostility in the disputed waters. According to Akbayan Party President Rafaela David, what she calls Duterte's deafening silence amid China's aggression in the disputed waters speaks about the Vice President's priorities. David questions how Duterte seems to have the time to defend alleged sex offender Apollo Kibuloy but remains mum even as her countrymen face attacks by foreign aggressors. The Akbayan Party head then urges Duterte to speak up on the issue as she describes the Vice President's silence as traitorous to the Filipino people. On March 23, China Coast Guard again fired a water cannon at a Philippine vessel en route to Ayungin Shoal in the West Philippine Sea for a rotation and resupply mission. The Armed Forces of the Philippines said the supply vessel sustained heavy damage while some military service members sustained injuries due to the continued high-power water blasting of the China Coast Guard. Yun po yung pambatikos ng presidente ng Akbayan. Entrada pa lang, halatadong paninira lang ho Kinukunik pa si Pastor Kibuloy dito. Sa isyong iyan, di mo po pwedeng sisihin si Inday sa West Philippines na yan. Dapat lang, tumahimik na lang si Inday at hayaan na lang ni Inday itong si Dayunyor maghanap ng solusyon dyan. Dahil hindi naman po si Inday talaga ang dapat hingian ng statement patungkol po sa kaguluhan sa China at Pilipinas ngayon under Marcos administration. Anong pakialam ninyo kung si Inday Sara ay sumuporta kay Pastor Kibuloy? Dapat naman talaga suportahan ni Inday Sara si Pastor Kibuloy. Unang-una, wala namang kasalanan si Pastor Kibuloy. Pangalawa, totoo naman na trial by publicity itong ginagawa ng Senado kasama Kongreso labang kay Pastor Kibuloy. At kilala ni Inday Sara si Pastor Kibuloy at may utang na loob si Inday Sara kay Pastor Kibuloy. Kaya hindi po ninyo masisisi pag maingay si Inday Sara patungkol po sa issue ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya tumahimik kayo. Bumibira kayo kay Inday, mga mali-mali naman yung mga batikos ninyo. O hito, pakinggan nyo po yung sagot ni Kong Pulong sa inyo. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte says questions on China's actions in the West Philippine Sea should be hurled at government agencies responsible for the country's foreign policy and external defense and not to Vice President Sara Duterte. Representative Duterte comes to the defense of his sister after Akbayan Party questioned why the Vice President remains silent on issues involving China's harassment of Filipino vessels and the Philippine Coast Guard. According to the lawmaker, the country's foreign policy is handled by the Department of National Defense and the Department of Foreign Affairs, not the Department of Education, which Vice President Duterte heads. Representative Duterte urges the Vice President's critics to use the Holy Week to reflect on why people supposedly nail everything to his sister. Okay, ayan po yung sagot ni Kong Pulong. Simple lang, pero real talk. Tama naman ho. Kung meron kayong concern dyan sa West Philippine Sea, dapat yung chief architect ng foreign policy, yun ang inyong babatikusin. Hindi po si Inday Sara. Sino ba yung kailangan batikusin natin? Si Dayunyor, yung presidente ng Republika ng Pilipinas, Department of Foreign Affairs, Department of National Defense. Bakit si Inday talaga ang inyong hingian ng statement dyan? Hindi ba po pwedeng si Dayunyor ang inyong hanapan ng kasagutan sa inyong mga pambabatikos kay Inday Sara? Wala namang pakialam talaga si Inday sa foreign policy ni Dayunyor. Dapat lang pumuko si Inday sa kanyang sariling departamento. Ano ba departamento ni Inday? Baka hindi ninyo alam. Department of Education.
DepEd. Oh, bakit tatalon si Inday doon sa Department of National Defense, foreign policy ng Marcos administration na palyado? Tama lang, natatahimik si Inday dyan. Hindi naman kailangan na bubose si Inday, mag-iingay si Inday, alaga naman sasabihin ni Inday Sara na, Dayonyor, walang kwenta yung foreign policy mo. Dayonyor, tumahimik ka dyan. Eh, alam nyo po, iba naman kasi talaga ang foreign policy ng mga Duterte. Kung itong foreign policy ng Marcos ay kalaban ang China, kaibigan ang Amerika, gusto makipagdigmaan na nga ho, eh, ang mga Duterte iba eh. Friends to all, enemy to none. Na ngayon, pahiya kayo. Kay kung Pulong, baka magalit na naman kayo. Eh, bakit si Pulong sumagot? Bakit hindi si Inday Sara ang sumagot? Binatikos namin kayo. Si Pulong ang bumira sa amin. Si Pulong ang bumuelta. Eh, syempre kapatid ha. Kahit sino naman, pwedeng sumagot sa inyong katangahan at kabubuhan na iyong mga pambabatikos ninyo ay malinaw ho. Na paninira lang sa mga Duterte. Eh, merisi kayo, pinatulan kayo ni Pulong. May mali ba sa sagot ni Pulong? Naku, kung mali yung sinagot ni Pulong, kalukuhan ho talaga kung hindi ninyo yan matanggap. Sino ba dapat sisihin sa foreign policy? Sino ba dapat sisihin sa West Philippine Sea? Baka si Tatay Digong na naman. Kami. Ang dapat sisihin po sa nangyayaring kaguluhan ngayon at ang dapat magbigay ng konkreto, matibay na statement at opinion, puta, dapat presidente eh. Si Inday Sara, nasa DepEd ang kanyang focus ho. Hindi na po pwedeng makialam si Inday dyan. Ang dami na ho nila eh. Merong Department of National Defense, merong Department of Foreign Affairs, si Dayunyor, si Mamshi, si Tambaloslos, ang dami na ho nila dyan eh. Eh kayo rin, kung pipilitin ninyo magsalita si Inday Sara, baka masaktan lang ho kayo. Mali lang ang inyong batikos kay Inday. Hindi kayo tumatama. Nagmistula kayong mga ampaw at walang alam sa nangyayari sa ating bayan. Merisi kayo. Dahil yung kapatid, yung kuya, na si Kung Pulong, hindi pwedeng pabayaan ang kanyang kapatid na babae laban sa mga batikos na mga walang mga kwenta. Ang masakit nito, itong mga mainstream media, nagmistulang mga ubob din eh. Alam naman nila, mali yung batikos labang kay Inday Sara, pero kinukontent nila, pinapalabas nila. Dahil kasabwat din ang mga to para i-demolish ang mga Duterte, siraan ang mga Duterte. O hito tayo, sumagot tayo sa kanila. Dahil mali ang kanilang mga berada at pambabatikos kay Vice President Inday Sara Duterte. Tama lang po, Kung Pulong, na sinagot nyo, pinatulan nyo po itong akbayan president.